Ano yung requirement pag sasakyan? ORCR. Tapos, magkano yung light vehicles lang? 2,800. 2.8. 2.8 kasama na driver doon. Yun. Tapos, hello, good morning guys. So, ang aga-aga kong gumising ngayon. It's only 5 o'clock in the morning. Kasi pupunta ako sa ticketing office ng isa sa mga shipping lines, Montenegro Shipping Lines. Magtatanong kasi ako kung anong oras yung earliest trip going to Patawid to the Visayas. So, eto, puntahan na natin. Walking distance lang kasi siya sa sa pinag-i-stayhan namin. Pero ito yung road, oh. Tanyo, hindi siya sementado. Dirt road siya. Rough road siya. Hindi naman dirt road. Rough road siya. Hindi siya sementado. Pero, makakapasok naman yung sasakyan. So, ayun. Puntahan natin yung office ng Montenegro. Tingnan natin kung open na. At magtatanong tayo. Tapos, pakita ko sa inyo na sobrang lapit lang ng tinutuloyan namin sa Lipata Port. Start na ng dito natin. Ayan, no, titingnan niyo, oh. Ayan na yung Port of Lipata. Ito na mismo. Ayan, nasa labas na ako ng kanto pinag-istayhan namin. Tapos, ito na yung port. Ayan, nilabasan ng truck. Yan na yung port mismo. Tapos, ito na yung office ng Montenegro Shipping Lines. Ayan ko kung nababasa niyo. Pero ito na yung office. Ito na yung ticketing office. Ayan, no? Ayan. So, lalapitan natin sila. Tanong natin kung anong oras ang trip. Good morning po. Anong oras ang trip going to tawag nito, Patawid? Nakaalis na po sa lahat ng port namin. Ha? Nakaalis na ho. Nakaalis na? Ngayon pa lang. Yun pa lang dire? Ngayon pa lang po nakaalis na. Nakakaalis lang going San Ricardo. Ang next trip, anong oras? Next trip niyan sir, baka mamaya pang tanghali. Mga tanghali pa. Okay, sige, thank you. Meron pa po kayong alam na iba na patatawid dito? Try niyo po mga sa ibang shipping lines. Okay, sige, thank you. So, ayan, kakaalis lang daw. Diba? So, itong dito, kabaan ng street na to, ayan. Sa labas ng port, meron na kaagad 7-Eleven. Tapos itong kahabaan ng street, meron tong daming offices na shipping lines. So, maglakad-lakad tayo, magtatanong tayo kung meron silang patawid to the Visayas. Ito may isang, I don't know if this is a shipping line. Pero it looks like it is. Let's see. Tingnan natin yung anong schedules nila. So, titignan natin ay ito. 6 a.m., 6 p.m., 12 noon, 12 a.m., 9 p.m., and okay. Okay, tanong natin. Sir, sure din na ang next trip is around 6 a.m. then 12 noon? Going to Padre Burgos? Fix ni siya na schedule? Ano po? Toyota Raze. Ay, yung passenger vehicle natin siya,
schedule niya 1 a.m. saka 1 p.m. 1 a.m. tsaka 1 p.m. Yun lang yung schedule ng Roro. Yung nakalagay dyan, mga Cargo lang. bawal yung mga oil food. So 1 p.m. ang schedule. Mamaya, 1 p.m. Okay. Nakalipas na kasi kanina, mga kulang. Okay. Sige. Thank you. So, yun. So, just got information na ang ano nila ay only cargo yung ando na schedule. Is ilang oras yung trip galing dito papuntang San Ricardo? 1 hour lang. 1 hour lang. So kung mga noon siya aalis dito, so mga 1 o'clock, ganun. Sige, thank you. So hi guys, paliwanag ko lang sa inyo yung part na to ng video, yung mga naunang part ng video. So alas 5 ng umaga, gumising ako maaga-maaga para magtanong kung ano yung best time sana para umalis. Kasi ayaw sana namin na sobrang gabihin na pagdating namin ng northern part ng Leyte. Kasi pag gabi na, wala kaming sure kasi na matutulugan kung saan man yun sa northern side ng Leyte. So, nangyari was, napunta ako una sa Montenegro Lines, yun nga, sabi nila, ang next trip, ang earliest trip, nakaalis na, next trip alas 12 or somewhere around noon time. Naghanap-hanap ako ng ibang shipping lines and then, yun, may nakita naman ako ibang shipping lines. Kaso, yung nakita nyo sa video na napagtanungan ko, 1 o'clock PM pa ang schedule nung alis ng Roro. Yung mga earlier na mga aalis, hindi siya Roro but mga cargo vessel siya. So mga big trucks lang ang inaalaw nila. So hindi nila ilaalaw yung mga 4 wheels kagaya ng sasakyan namin na Toyota Race. So yun. Tapos nagtanong ako sa iba, yung isa aalis na ng 6 o'clock. So since alas 5 ako nag-ikot-ikot, so wala na kaming time mag-prepare. Meron namang isa naman na actually diretso siya mula Lipata hanggang Sorsogon, hanggang sa Matnog sa Sorsogon. As in diretso siya na barko. Kaso, alam mo yung mga magkano? 15,000 yung bayad. Tapos cargo lang siya. I mean, cargo vessel lang din siya. Naalaw naman nila yung mga light vehicles kagaya nung sa amin. Kaso yun na nga, 15,000. And then, syempre parang ang hassle, parang wala kaming budget. It's out of the budget siya sa amin nung time na yon. So, wala na siya sa option namin. So, bumalik ako sa bumalik ako sa Montenegro Shipping Lines to confirm na ilang oras ba yung Lipata to San Ricardo. And then sabi nga sa akin, 1 hour lang. So, ang nakaka-frustrate dito na part guys, na-frustrate talaga ako kasi hindi fix talaga yung mga schedules nila. So, kagaya ng Montenegro Shipping Lines, naglagay sila doon ng schedule sa tapat ng office nila. Pero hindi naman pala nasusunod. Kasi, nagre-rely sila kung kailan aalis yung barko doon sa kabilang port, kung kailan dadating, anong oras dadating, tapos pupunuin pa nila yung barko bago naman sila aalis ulit. So, parang ganun. Kaya hindi talaga fixed yung schedule. But, meron silang schedule everyday na patawid from Lipata going to Leyte. Everyday naman meron, pero pagdating sa time, hindi nila masabi kung anong oras talaga alis. So, yun. So, yun lang yung nakaka-frustrate. Tapos, yung ibang shipping lines, ganun din. At saka yung mga big cargo vessels, hindi sila nagpapasakay ng mga 4 wheels. Well, we'll figure out later sa ating next leg kasi, yun. Kukwento ko sa inyo. So, anyway, I'll continue with the video. Good morning guys. So quick update. Dito ulit kami sa Montenegro Shipping Lines na ticketing office sa Lipata. Tapat lang to ng port. Ito yung port yan. Yan yung port kung saan nanggaling yung yung truck. So ito si ate. Ay te, sama kita. Sama kita te ha. So te, anong oras ang next trip? 12. Tapos, ano yung requirement pag sasakyan? ORCR. Tapos, magkano yung light vehicles lang? 2,800. 2,800. Kasama na driver doon. Yun. Tapos,
kailangan magpakita mo na ng oras. Paano pag may pasahero? Ano lang, additional lang 196. Additional 196 per head. Paano pag may bata? Kung nag-edad ng 3 to 7, 98. 3 to 7, 98. O, tapos pag mas matanda, full na. Ayun, sige. Kunin lang namin yung ORCR, ha. Sige, thank you. So, there you have it, guys. Bibili na kami ng ticket para sasampa na kami ng alas 12 mamaya. Ano, tawag nito? Kinuha lang namin yung ORCR kasi hindi namin dala. Pero, sure na yun kukuha. So, bale, 3,000 yung magiging bayad namin. Almost 3,000 kasi 100 para sa akin as passenger. Tapos yung sa 2,800 something sa sasakyan kasama na driver, and it's light vehicles only, ha, light vehicles. Tapos sabi nga niya pag 3 to 7 half lang, 98 pesos yung bayad sa bata. Pag older than 7 full price na siya. So yun, bibili kami ng ticket, antayin ko na lang yung aming ORCR, tapos bili na tayo. And by the way, dito pala sa Lipata or sa kahit sa mga saang port, merong mga barko na cargo only. And when you say cargo only, yun yung mga big trucks lang na may mga dalang mga supplies. And yeah, yung mga delivery natin sa Shopee, Lazada, yung mga JNT trucks na malalaki galing inter-island yung biyahe. Yun, merong mga barko na ganun lang, exclusive lang siya for cargo, bawal ang mga private vehicles. So, hindi talaga nila pinapayagan. Ayun. Tapos, kaya yung sasakyan natin, yun yung mga Roro na pwede. So, yun. Aabangan na lang namin yung ORCR. Abang ko na lang yung ORCR. Bili na kami ng ticket. And then, yeah, we're going to San Ricardo Port, which is approximately 1 hour from Lipata. Then, from there, ayun. Adventure na naman tayo. May tatawagan muna kami just to confirm kung merong biyahe going to Matnog, Sorsogon. Okay? So, I'll catch you later. So guys, eto na nga. Ito na yung ticket namin going San Ricardo for later. Ticket lang to ng barko. So, sabi ni ate, meron pa mga ibang fees na babayaran dun sa loob ng port. So, pupunta tayo ngayon sa loob ng port para mag-advance payment na tayo. Para mamaya, tuloy-tuloy lang yung ating pasok. Kuya, open ang mga office. Magbayad mi og mga fees, mga ana-ana. Ano may ticket to? First thing, yung sa gilid, may blue na gilid na kayo. Dito. Okay, thank you po. So, bago kayo sumampa, kailangan may photocopy na kayo ng inyong ORCR. Kasi iniiwan siya sa Coast Guard. So, pasok tayo ulit sa loob ng gate ng port para punta na tayo sa kanilang mga offices para magbayad ng fees. Next to this building, may maliit na parang Lotto outlet white. Punta kayo. Natitig ka na tayo? Oo. Anong barko? Lotto outlet. White. Ito ba? Environmental fee. Okay. Ito pala. Environmental fee. Ayan. Environmental fee. Dito sa kabila. Ayun pala. Tagpilat 50 pesos. So, after Coast Guard, environmental fee, 50 pesos. Bakit kaya may environmental fee? Aray ko. O kuya, tapos na. Okay, last but not the least, in front of the building, may salamin. Punta kayo. Okay. Okay. Okay, thank you so much. Salamat po. O yan, finally. Kapasok na tayo sa port. Ito na. So, dito muna tayo sa PPA. Ay, sorry. So, dito muna tayo sa PPA. Ayan, o.
So, prepare your ticket and ORCR bago magbayad. So, dito sa window na to, tatak lang muna. So, present your ORCR plus your ticket. Tapos, tatatakan lang nila or really subukan. Tapos, you go to the window for the payment. So, hindi pa ito yung window ng payment. So, check lang muna dito. Check. Ayan, ina-attach na nila yung ano. Tapos, Okay, thank you po. punta na tayo sa next window. Which is, ito. Dito na ang bayaran. So, ito na guys. Kompleto na. So, 129 pesos yung terminal fee plus wait lang. So, yung ticket natin was 2,800 para sa sasakyan and isang driver plus 196 para dun sa passenger, sa akin passenger, plus nagbayad kami ng 50 pesos environment fee and then nagbayad din kami ng 129 pesos na terminal fee. So ito na yung lahat. After mo makakuha nun, you're good to go na. Ibig sabihin pwede ka nang sumampa sa barako. Pero alas 12 pa. So, anong oras daw pwede pumasok? Ngayon daw, pwede na pumasok. Pwede na pumasok ka agad sa port. Pero mag-aantay ka pa ng matagal. So, wag na lang muna. Sa lapit lang naman ang tirahan namin dyan. I mean, pinag-i-stayhan namin. So, it's already 11:30 mga friends and kablog-vlogan. And ito na, nasa loob na kami ng kotse at nasa loob na kami ng Roro. Ayan, tingnan nyo, nakapila. Ayan, may pila na. Meron na sa harapan namin. Ayan yung mga crew. Nasa Roro na kami. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay waiting game na lang. So, ang nangyari was, ng umaga, meron na daw umalis. Tapos, ang available na next trip going to San Ricardo Port sa Southern Leyte is 12 noon. So, 11:30 pa lang dito na kami sa loob. Tapos, again, yung presyo was 2,800 para sa vehicle. Ito, light vehicle lang to. This is Toyota Raze, 2,800. Tapos, yung pamasahe ko as a passenger is 195. So, yun yung total na binayaran namin for the sasakyan. Tapos, may 50 pesos na environment fee na babayaran nyo dun sa labas ng Lipata Port. And then may 129 pesos na terminal fee or terminal ticket. Ayan, ito na yun. Ito na lahat. So, ang ipapakita ninyo, pagpasok ng gate ay itong ticket nyo. Tapos, ayun, kung loading na, dire-diretso na. And then, dahil meron kaming dalang mga hayop, ready na rin yung aming shipping permit ng mga hayop galing sa Bureau of Animal Industry. Libre lang itong makukuha, pero kailangan yung kumuha ng veterinary certificate para sa pets ninyo. Okay. Tapos kung malalaking mga malalaking animals like mga cow, carabao, horses, kailangan yata ng city veterinary office na clearance. So yun. So ready pa rin kami para just in case na may mag-check. Pero walang pumasok kami, walang nag-check, walang naghanap. Nung pumasok kami dito, yung aso namin tumatahol. Tinataholan yung guard na nag-check ng sasakyan. Yung may salamin, tapos sine-check yung ilalim. Tinatahulan, pero hindi naman niya pinansin yung mga aso. So, wala talagang nag-check. Dito, at least. Or at least nung papasok kami. So, I don't know. So, pagdating ng San Ricardo, I'll give you an update.
Hello! So it's already 2:19 in the afternoon and ayun, lumabag na kami sa San Ricardo, Southern Leyte. And papunta na kami ng Palumpon, Northern Leyte. So binabaybay na namin ang Pan-Philippine Highway. And sabi dito sa maps, 4 hours 40 minutes drive. So dadating kami doon mga 6 o'clock na. So ayun, tatawag muna ulit ako sa Palumpon Port, tanong ko kung anong oras ang alis nung barko going Matnog. So ayan, ito na tayo sa San Ricardo papuntang Palumpon. I think it's Northern Leyte. Maya ulit. So guys, that was the last video na nakuhanan ko during that day sa leg ng travel na to. Kasi nga sobrang pagod na at medyo stressful yung araw na yon. So ayun na nga, dumating kami ng San Ricardo mga bandang 2:00 and then going kami to Palumpon, Leyte. Now bakit Palumpon, Leyte? Kasi ayaw na namin dumaan ng Samar. Yun yung goal natin for this leg of the travel, na hindi kami makakarating kami ng Luzon na hindi kami dadaan ng Samar. Kasi nga, sabi ko sa mga previous videos, ang pangit ng kalsada ng Samar area. Kaya ayaw namin dumaan, as in literal na nakakasira siya ng sasakyan. Eh hindi naman kami 4x4, di ba? So, yun yung deciding factor kung bakit ayaw namin dumaan na ng Samar. So, during the research na ginawa ko, naghahanap lang ako sa Facebook and Google, search lang, meron ako nakita na ruta coming from Palumpon, which is in the northern part of Leyte, going to Matnog, Sorsogon. So, Palumpon to Matnog. So, yun yung tinry namin. Now, pagdating namin ng San Ricardo, so after a few minutes na nagda-drive na kami, tumawag ako sa office ng shipping lines na nakabase sa Palumpon Leyte Port or Port of Palumpon, doon naka-base. Nag-confirm ako or tinanong ko kung meron nga silang trip coming from Palumpon going to Matnog, Sorsogon. And fortunately, meron silang barko na nagta-travel from Palumpon to Matnog. And tinanong ko kung magkano yung bayad. So ang sabi is around 6,000 pesos for the vehicle. Tapos tinanong ko kung magkano yung passenger. Wala, yun na dun, 6,000 pesos for the entire vehicle na, kasama na yung passengers. So yun yung nag-confirm talaga sa amin na dun na kami pupunta sa Palumpon. So from San Ricardo, going kami to Palumpon. So on our way there, yun, nadaanan namin yung Agas-Agas Bridge. Now, yung Agas-Agas Bridge yung pinaka mataas na bridge sa buong Pilipinas. Pero hindi na kami nag-stop over kasi nga gusto ko sana mag-stop over pero hindi na kami nagkapag-stop over kasi nga naghahabol kami ng oras. Since 2:00 na kami dumating ng San Ricardo, tapos based sa Google Maps, sa navigation namin doon, around 4 hours pa going to Palumpon. Eh ayaw na namin gabihin, ayaw na namin abutin ng dilim kasi nga hindi naman kami familiar sa mga kalsada, hindi kami familiar sa lugar, diba? So ayaw namin gabihin, ayaw namin mag-drive ng gabi. So anyway, ayun, dumaan kami ng Agas-Agas Bridge and then dadaan din kami ng Ormoc City, Leyte. Ngayon, inabot kami actually ng gabi. Inabot kami ng mga bandang 5:30, around 6 o'clock. Nasa Ormoc kami na area, Ormoc City area kami. So, nasa dilemma kami that time. So, problema kami kung didiretso ba kami ng Palumpon? Kasi yung Palumpon, Ormoc to Palumpon, mga ilang 1 hour and a half pa na drive. Eh gabi na ako, dadating kami dun mga 7 o'clock na or 8 o'clock na. Ayaw nga namin mag-drive ng madilim kasi hindi kami familiar sa lugar, diba? So right there and then, nag-decide kami na mag-stay overnight sa Ormoc City. So yun na naman yung next problem namin, yung stress namin, diba? Maghahanap kami kung saan kami matutulog sa Ormoc kasi wala akong kakilala sa Ormoc. Wala kaming kakilala sa Ormoc at alam namin na yung mga hotels at yung mga Airbnb hindi naman tumatanggap lahat ng hayop. Eh kung tatanggap man sila ng hayop, for sure, 1, 2, pwede pa. Ang dala namin ay 7. So 3 aso at 4 na pusa. 7 animals ang dala namin. So hindi talaga papayag yung mga Airbnb at mga ganon. So ang option namin was maghanap kami ng mga beach house, yung mga cottage sa beach. Yun yung option namin.
Pero wala rin ako mahanap. So habang papunta kami doon sa Ormoc, yung palapit na palapit kami sa city center ng Ormoc, Google ako ng Google ng ano ba, mga beach house, mga beach resort, ganun-ganun na may mga cottage. Wala talaga ako mahanap. Until finally, naisipan namin na pumara ng tricycle driver. Excuse me. Tricycle driver. Pumara kami ng tricycle driver. Tapos, fortunately, yung tricycle driver na pinagtanungan, bakit tricycle driver ka mo? Kasi nga, yung tricycle driver, alam namin na buong araw silang nasa kalye. At alam nila, familiar na familiar sila sa isang lugar, sa isang city. So, kahit saang city ka man sa Pilipinas, alam mo yung tricycle drivers, alam nila kung saan-saan yung mga lugar at mga spots sa isang city, sa isang lugar na yon. So, nung pagpara namin kay tricycle driver, in-explain namin na ito, naghahanap kami matitirhan, may doon kami dalang mga aso at pusa, ganun-ganon. Finally, sabi ni driver, sige, try ko sa tsuhin ko kasi yung tsuhin ko, meron siyang paupahan na ganon. So, baka may bakante, pwede kayo makatulog doon, overnight lang naman, di ba? So, ganon. So, sinundan namin yung tricycle niya, pumunta kami sa bahay ng tsuhin niya, and unfortunately, walang bakante. Tapos, sabi ng tricycle driver, meron siyang isa pang kakilala or meron siyang isa pang alam na owner ng mga paupahan. So, marami daw yung paupahan yung taong yon. So, try daw namin doon puntahan. So, sabi niya, sige kuya, puntahan natin. So, ayun, sinundan ulit namin yung tricycle niya. Tapos, nung dumating kami doon sa bahay nung owner ng mga paupahan, fortunately, meron silang isang unit na available and fortunately, pumapayag sila na kasama yung 7 animals namin. So, bless you. I forgot the name, but bless you. Thank you so much. Pumayag sila for overnight for 2,000 pesos na bayad. So, dinala kami doon sa apartment unit nila. It's apartment unit ha, as in, imaginein mo yung isang apartment na wala pang nakatira. Bare siya. Pero yung kwarto kasi nila, meron ng kutsyon, meron namang unan and aircon. So, doon kami makakatulog kami ng maayos kasi may kutsyon naman, may kama. And then, yung sa labas naman, as in bare lang sa labas, may upuan lang na mga monoblock and ganun. Tapos may mesa, ganun, may kuryente naman, may electric fan dun sa loob. So, dun lang yun sa labas ng kwarto yung mga hayop namin, yung mga dogs, dun lang, ganun. Tapos yung mga cats namin, ganun din. So, may cat litter naman kami dala, may cage, ganun. So, kompleto naman, di ba? So, doon kami nakapag overnight sa Ormoc City, doon sa apartment na yon. So at least nakapagpahinga kami, nakakain na rin kami, buti na lang sa paligid, marami mga makakainan sa paligid, may mga tindahan, may mga nagbebenta ng barbecue, may mga bakery. So nakabili kami ng pagkain, nakastay kami overnight sa Ormoc until the next leg, which is yun yung i-discuss ko sa susunod na video. So yun yung abangan niyo kung ano nangyari sa next leg at yung trip namin coming from Palumpon, Leyte, going to Matnog, Sorsogon. Ilang oras yon and yon. So, until next video, thank you guys for watching and I hope you learned something today.